Ayan na, China, tila nagmamakaawa at nakiusap pa? Akala ng marami, ang China ang pinakamakapangyarihan at hindi matitinag sa Asya. Pero bakit bigla na lang parang nagpanik sila ngayon? Tila kinabahan na sila sa gulong kinakaharap nila laban sa Japan. Bakit kamo? Dahil sa isang maliit pero napaka-estratehikong isla ng Japan, ang Yonaguni Island, na ngayon ay armado na ng mga missile na kayang umabot hindi lang sa Taiwan kundi pati mismong mainland China. At hindi lang sila nag-aalala, nakiusap pa. Oo, nakiusap ang China sa Japan na itigil ang plano. At hindi lang yan, lumipad pa ang mga diplomat ng China papuntang France para humingi ng suporta at saklolo. Desperado na ba sila? Mukhang oo. Samantala, habang umiinit ang sitwasyon sa norte, dito sa Southeast Asia, nakatutok na ang mga missile ng China sa mga kaalyado ng Amerika. Kasama na ang Pilipinas. Delikado na ba tayo? Huwag kayong mag-alala dahil ang sagot ng Pilipinas, India at France ay isang malupit na show of force sa West Philippine Sea. Tara, panoorin natin. Alam nyo ba kung nasaan ang Yonaguni Island? Kung titingnan nyo sa mapa, ito ay isang napakaliit na isla sa dulo ng Japan. Pero wag nyong maliitin ang liit nito. Dahil sa gyera, location is king. Ang islang ito ay nasa humigit kumulang 110 kilometers lamang mula sa Taiwan. Sobrang lapit. Sa sobrang lapit, kapag tumayo ka sa dalampasigan ng Yonaguni sa maaliwalas na araw, matatanaw mo ang bundok ng Taiwan. At dito ngayon nagkakatalo. Nagdesisyon ang Japan sa tulong ng Amerika na maglagay ng mga advanced missile systems sa islang ito. Ang tawag dito ay Electronic Warfare Units at Surface-to-Surface Air Missiles. Oo, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, sarado na ang gate. Kapag naglagay ng missile ang Japan dyan, nakalock on na agad ang anumang barko o eroplano ng China na magtatangkang lumusob sa Taiwan. Kaya naman halos himatayin sa galit at takot ang Beijing. Ayon sa mga report, nakiusap na sila. Oo, tama ang dinig nyo. Nakiusap ang China sa Japan na abandonahin o itigil ang paglalagay ng missile sa Yonaguni. Sabi ng China, ito daw ay magpapalala ng tensyon. Pero sa totoo lang mga kahistoryador, ang tunay na dahilan, natatakot sila. Natatakot sila na ma-checkmate ng Japan at Amerika bago pa man magsimula ang putukan. Isipin nyo, ang China na laging siga sa West Philippine Sea, ang China na laging nambubuli sa ating mga mangingisda, ngayon ay nagmamakaawa sa Japan? Ito ang senyales na gumagana ang ating estratehiya. Ang tawag dito sa military terms ay Anti-Access Area Denial o A2-AD. Pero sa pagkakataong ito, ang Japan at US ang gumagawa nito sa China. Binabakuran na sila at kapag natuloy ang missile deployment sa Yonaguni, para na ring nilagyan ng baril sa sentido ang puwersa ng China sa oras na gumalaw sila ng mali. Pero hindi dyan nagtatapos ang desperasyon dahil ramdam ng China na umiinit na ang sitwasyon sa Japan at South China Sea. Naghanap sila ng kakampi. At sino ang nilapitan nila? Ang France. Ayon sa mga reports, nakipag-usap ang China sa France para humingi ng suporta. Gusto nilang gamitin ang impluwensya ng France para pakalmahin ang Japan at ang NATO allies. Ang sabi ng China sa France, kailangan nating magtulungan para sa stability. Pero alam nyo ba kung ano ang basa dito ng mga eksperto? Panic button na ito. Bakit ka lalapit sa France kung kaya mo naman pala ang sarili mo? Dati, ang yabang ng China. Sabi nila, kaya nilang labanan ang kahit sino. Pero ngayon, lumalapit sila sa Europa para magpa-back up.
Sinusubukan ng China na pag-awayin o paghiwalayin ang Japan at ng mga bansa sa Europa. Gusto nilang sabihin sa France na huwag kayong sumama sa plano ng US at Japan. Isang galawan na nagpapakita na alam ng China na dehado sila kapag nagsama-sama ang mga higanting bansa laban sa kanila. Pero teka lang mga kahistoryador, habang nagmamakaawa ang China sa Japan at France, meron naman silang nakakatakot na banta sa atin. Ito ang kailangan nyong pakinggan ng mabuti. Naglabas ng mga mapa at analysis ang mga military experts. Ipinakita dito na ang mga missile ng China, partikular na ang kanilang DF-21 at DF-26 na tinatawag na Guam Killer, ay kayang-kayang abutin ang mga base militar ng Amerika. At nasaan ang mga base militar na ito? Nasa Japan, nasa South Korea, at higit sa lahat, nasa Pilipinas. Dahil sa EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement, may mga kampo tayo sa Cagayan, sa Isabela at sa Palawan na gagamitin ng mga Amerikano. Sa mata ng China, ang Pilipinas ay hindi na lang basta kapitbahay. Tayo ngayon ay isa ng malaking target board. Delikado na ba ang Pilipinas? Kung pagbabasehan ang kanilang mga missile, oo, nasa range tayo. Sinasabi sa report na ang US allies sa Indo-Pacific ay within striking distance. Ibig sabihin, kung pipindutin ng China ang button ngayon, ilang minuto lang pwedeng umulan ng apoy sa ating rehiyon. Oo, aminin man natin o sa hindi. Nakakabahala, di ba? Oo naman, sino ba ang hindi kakabahan sa gyera? Pero mga kahistoryador, huwag kayong mag-alala. Ang banta ng missile ay totoo, pero ang sagot ng Pilipinas at ng ating mga kaalyado ay mas matindi. Dito na papasok ang plot twist ng taon. Tandaan nyo na lumapit ang China sa France para humingi ng tulong. Anong ginawa ng France? Imbes na kumampi sa China, nagpadala ang France ng mga barkong pandigma sa Asia. At hindi lang sila nag-cruising o namasyal, nakipagsabayan sila sa India at sa Pilipinas para sa isang massive military drill sa West Philippine Sea. Boom! Sampal sa muka ng Beijing. Nakiusap sila sa France, pero ang France nakipag-holding hands sa Pilipinas at India para mag-ensayo kung paano durugin ang kalaban sa dagat. Ito ang tinatawag na Maritime Partnership Exercise. Isipin nyo ang eksena sa West Philippine Sea. Nandoon ang malalakas na barko ng Philippine Navy, ang ating mga bagong frigate at patrol ships. Kasama nila ang mababangis na destroyers ng Indian Navy. At sa gilid, nandoon ang puwersa ng French Navy. Tatlong bansa, iba-ibang lengguwahe, pero iisa ang mensahe. Ang West Philippine Sea ay atin at hindi kami natatakot sa China. Bakit napaka-importante na kasama ang India? Alam nyo ba na galit din ang India sa China? Nagbakbakan na ang mga sundalo nila sa Himalayas gamit ang mga bato at pamalo. May dugo nang dumana sa pagitan ng India at China. Kaya't ang pagsali ng India sa drill na ito kasama ang Pilipinas ay isang malaking babala. Ibig sabihin, ang China ay napapaligiran na. Sa norte, nandoon ang Japan at US. Sa kanluran, nandoon ang India. At sa gitna, nandito ang matapang na Pilipinas na handang lumaban. Ang military drill na ito ay hindi lang basta training. Ito ay war preparation. Sinasanay nila ang ating mga sundalo sa komunikasyon, sa pagmaniobra ng barko at sa pagdetect ng kalaban. Pinapakita nito na ang Pilipinas ay hindi nag-iisa. Dati, tinatawanan lang tayo ng China. Sabi nila, maliit lang ang Pilipinas. Wala silang magagawa. Pero ngayon, subukan nilang tumingin ulit. Sa likod ng Pilipinas ay ang pinakamalalakas na hukbo sa buong mundo. Andyan ang Amerika, andyan ang Japan, andyan ang Australia, at ngayon, kasali na sa laro ang France at India.
Ano ang ibig sabihin nito para sa ordinaryong Pilipino? Ibig sabihin, seryoso ang usapan. Hindi ito laro-laro lang. Ang tensyon ay totoo. Ang panganib ay nandyan. Pero ang ating depensa ay lalong tumitibay. Babalikan ko ang tanong, China, natakot na ba? Ang sagot ay kitang-kita sa galaw nila. Ang isang bansang matapang ay hindi magmamakaawa sa Japan na huwag maglagay ng missile. Ang isang bansang kampante ay hindi lalapit sa France para magsumbong. Ang ginagawa ng China ngayon ay signs of strategic panic. Alam nila na ang Iron Ring o ang bakal na pader na itinatayo ng US at mga allies nito sa paligid ng China ay pasara na ng pasara. Sa Yonaguni Island, sarado na ang daanan nila pa-Pacific. Sa Pilipinas, nakaabang ang mga EDCA sites. Sa India, handa ang kanilang hukbo. Tila ba nasusukol na ang China sa sarili niyang bakuran? Pero wag tayong maging kampante. Kaya naman ang ating Armed Forces of the Philippines ay todo ang upgrade. Bibilis na ang ating modernization. Paparating na ang mga BrahMos missiles mula sa India. Paparating na ang mga bagong fighter jets. Ang tono ng ating gobyerno at militar ay malinaw. We will defend every inch of our territory. Ang Pilipinas ang nasa frontline. Tayo ang nasa gitna ng aksyon. Nakakatakot man isipin na tayo ang posibleng maging battleground, pero ito rin ang naglalagay sa atin sa posisyon ng kapangyarihan. Kailangan tayo ng ating mga kaalyado dahil kung babagsak ang Pilipinas, babagsak ang buong depensa ng Asya. Kaya naman hindi tayo pwedeng pabayaan. Kaya naman sunod-sunod ang drills, balikatan exercises. Kamakailan lang, ngayon naman kasama ang France at India. Ang mensahe ay simple. Any attack on the Philippines is an attack on the rules-based order. Mga kahistoryador, ang sitwasyon sa Yonaguni Island, ang pakiusap ng China sa France at ang drills sa West Philippine Sea, lahat yan ay konektado. Iisa lang ang kwento niyan. Ito ay kwento ng paghahanda. Ang ihip ng hangin ay nagbabago anumang oras. Pwedeng magkagulo. Pero huwag naman sana. Kaya mga kahistoryador, manatiling nakatuto. Huwag magpapaloko sa mga fake news na nagsasabing talo na tayo. Huwag maniniwala sa propaganda na mahina tayo. Ang katotohanan ay nasa harap nyo na. Ang mundo ay kumikilos kasama natin. Sa huli, ang tanong na lang ay ito. Kung sakaling pumutok ang gulo, saan ka papanig? Sa nambubuli na ngayon ay nanginginig? O sa alyansang handang ipaglaban ang kalayaan? Ano ang masasabi nyo dito? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon, please i-like at i-share ang ating video. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat sa panonood. Mag-ingat kayo palagi.